And good morning! Yan, good morning po. Good morning po sa mga nasa online. Ayan, so kamusta po ang ating week? Yan, so parang may aftermath pa po ba tayo nung ating anniversary month? Yeah, muntik na po ako mag-green kanina. Oo nga po, yung pants. Ayan. So, yun po. Nakakatuwa po, no, kasi bagong linggo, ay, tama? Bagong buwan, sorry po. Bagong buwan, tapos magsa-start po tayo ng bagong topic. Yan, kaya talagang maraming bagong gagawin ang Lord. Ngayon, mula ngayong araw na to, September 1st. Di ba po? Maraming magandang ginagawa ang Lord kapag first, every first. Kaya namnamin po natin ang araw na to. Ayan, so, before po ako mag-start, pray na lang po muna tayo. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa magandang umaga pong ito. Panginoon, tunay nga po na kami ay nagagalak, Panginoon, na magsama-sama muli ngayong umaga para, Lord, mag-aral muli, Panginoon, ng iyong salita, Lord God. And Lord, we believe, Panginoon, that we have so much, Panginoon, to experience today, Panginoon. Kaya, Lord, excited po kami. At Lord, kaya patuloy niyo po kaming samahan, Panginoon. Let your presence be upon us. Lord God, maraming salamat sa bagong topic kasi, Lord, naniniwala kami na pag may bagong topic, marami kaming bagong matututunan, Lord God. Kaya, Holy Spirit, feel free na i-prepare ang aming mga puso at isip. Hallelujah. Thank you po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. So, ito pala ako pala. Ayun po. Ay, iyon. Naka-off pala. Sorry. Ayan. So, ito po. Di ba nagsimula po tayo na pag-aralan natin ang tungkol sa Kingdom of God? Tama po? Yan. So, ito po, napagdaanan natin, yung pinag-aralan natin, yung Kingdom Principle. Yan po yung unang-una nating pinag-aralan. Dito po natutunan natin kung ano bang identity meron tayo bilang Kingdom citizens. Di ba? Yung tinuruan tayo dito kung paano mag-act, kung paano mag-think bilang isang kingdom citizen. And then after nyan, pinakilala naman sa atin ng Panginoon ng mabuti, ng mas malalim, ang most important person on earth. Sino yon? Amen. Di ba? Yung Holy Spirit ang ating kingdom governor. So because of this, sa mga pinag-aralan natin, we have gained a deeper understanding of why the Holy Spirit is the key to a purpose and fulfillment dito sa earth. Ayan. So, I pray na hindi lamang nanatili sa ating isip, yung ating mga natutunan, sana isinasa puso rin natin. Kasi lahat po ng ating natututunan, talagang magagamit po natin sa araw-araw at sa mga dadating na panahon. At magagamit din po natin lahat ng ating natutunan sa bagong pag-aaralan natin today. So, ang next na librong pag-aaralan natin ni Dr. Myles Munroe ay entitled Applying the Kingdom. Ayan, di ba? May knowledge na tayo of what the Kingdom of God is. Di ba? Kilala na natin ng Kingdom Governor. Ngayon, it is time na pag-aralan natin on how we can effectively apply Kingdom into our lives. Ayan. So, ito pong book na to, yan. So magpo-focus siya, nakafocus siya sa rediscovering the priority of God for mankind. Yan. So pag-aaralan natin kung ano ba yung priority ni God para sa ating mga mankind. So ito po, ibabalik niya tayo dun sa nadaanan na nating topic, which is actually one of my favorites. First things first. Pakisabi nga po, first things first. Ayan, so natatandaan niyo po na nadaanan na po natin to, natakil na po natin ang first things first. So, are you ready? Yeah. Amen. Thank you. Thank you, Lord. Ayan, Lord, yung mga papunta po dito, Lord God, ingatan niyo po sila. Excited po kaming makasama sila. Ayan. So, ngayon, punta po tayo sa ating chapter 1, which is the first things first. So, mostly, ang tatalakayin talaga natin ngayon, ang dadaanan natin ay parang review. Kasi po,
Yun nga, napag-aralan po natin itong first things first, pero marami pong dinagdag ang Panginoon. Kaya nakaka-excite po. So, ito po, the keys to life. Ayan. So, madali po, may tanong po ako, madali po bang maging successful sa buhay, maging fulfilled ang buhay? Madali po bang makamit yon? Successful, fulfilled na buhay. Madali po ba? Mahirap? So, diba? Sobrang hirap daw po. Talaga ba, Lutz? Hindi, yan. So, lahat tayo, actually lahat ng tao, di ba po? Gusto natin maka-discover ng isang simpleng paraan. Yung shortcut ba? Towards towards a successful life. Yan, thank you, Lord. So, marami na tayong nasubukan ng mga paraan. Tama po? May mga nag-work, may mga hindi. So, ngayon po, what is the key to life? Ayan. So, for some, the key to life ay pera or money. Kasi for them, pera is what completes them. Money is what completes them. Tama po? Na parang maraming nagtatrabaho dahil para magkaroon ng pera, para mabuhay ang pamilya. Tama po? Para magkaroon ng mga gamit na gusto nila. Tama po? Yun. So, kung ano yung makakapagpaginhawa sa atin, yun yung iniisip natin na paraan natin or daan para maging successful ang ating buhay. At yung ibang tao nga, ito yung kinukonsider. And next, yung iba naman po, kinukonsider nila yung power and influence bilang key to life. Di ba? Pag may power ka, pag may position ka, di ba? Pag yung influence mo sa mga tao, madaling para sa iyo i-control yung people around you, di ba? Parang may mindset ka na kaya mong kontrolin kung ano yung mangyayari sa buhay mo, di ba? Yan, sa mga inahawakan mong tao. And next naman po, yung iba, yan, love. Sino po naniniwala na isa sa key to life ay ang love? Di ba? Lahat po siguro tayo dumaan naman na naniwalang ang pagmamahal ang bumubuhay sa atin. Tama po ba? Di ba? Meron ngang sinasabi na ang pag-ibig ay kayang hamakin ang lahat. Di ba? Kayang ibigay ang buwan at mga bituin. Di ba? Ikaw ba, Pastor? Ano po yung ginamit mo para makuha mo ang matamis na oo ni Pastora? Baliktad. Pastora? Ayan. So, this is so sad. Hindi po yan. Hindi. Ang ibig ko pa sabihin na nakakalungkot, ito pong susunod. Ayan. For some people, para sa kanila, there is no key to life. Sila po yung mga hindi nila alam kung ano ba yung gusto nila sa buhay. Di ba? Parang walang direksyon sa buhay. Di ba? Parang may mga tao or may paniniwala na ang buhay, life is an accident. Scientifically, yung sa scientific study na ang buhay daw, nanggaling ba tayo saan? Sa unggoy, di ba? So parang pag ganun yung paniniwala natin, di ba, hindi natin alam bakit ba tayo nandito, kung paano tayo napunta dito sa mundo, hindi natin malalaman kung paano natin magagawang worthwhile ang ating mga buhay. Tama po. So, yung existence ng mga taong ito, yung mga ganun ng mindset, ay tinatawag na living death. Kasi totoo naman po, di ba, that without life, or without a purpose rather, is not really a life at all. Agree po? So, what is the key to life? Sabay-sabay nga po nating basahin. Yes, di ba? The true key to life, ay, rinig po ba yung candy? Ayun po, kinagat ko po kasi yung candy. Ayan. So, the true key to life is finding your true purpose and living it. So, hindi dapat na nalaman mo, ito pala yung purpose ko sa buhay, and then nagsastop na doon. Hindi. Kailangan nating isabuhay. Kailangan nating trabahuhin until we reach tayo dun sa pinaka-goal natin. So, having a purpose is the most essential component in life. Yan. So, to recap, meron po tayong 4 na susi na magre-remind sa atin ng pagkakaiba ng
purpose-filled life at sa buhay na walang halaga? Una, ito. Alam ko po, familiar po tayo dito na pag-aralan po natin. Yan. So, the greatest tragedy in life is not death, but life without a blank. Purpose po ba? Yes, yan. So, totoo naman po. Sino po nag-agree dyan na pag walang purpose, pag hindi mo alam yung purpose, mahirap mabuhay? Di ba? Parang hindi mo alam ano bang gagawin ko. Pag gumising ka, anong gagawin ko? Parang wala, walang direction yung buhay mo. So that's quite drifting, di ba? From one day to the next. Di ba? Hindi natin malalaman yung potential natin para makamtan natin yung ating mga pangarap. So the second one is, the greatest challenge in life is blank what to do. Sino po? The greatest challenge in life is knowing what to do. Kasi pag wala kang purpose, paano mo nga naman malalaman? Parang magiging challenge for you na ano bang dapat kong gawin. Di ba po, pag wala kang purpose, pag hindi clear yung purpose mo sa iyong buhay. Di ba po, parang may mga daily activities tayong ginagawa, mga nakasanayan natin. Pero yun ba dapat yung pinagkakaabalahan natin? Yung mula paggising hanggang sa pagtulog, tapos, di ba? Marami tayong options ngayon. Ngayon sa mga panahon to, binibigyan tayo ng maraming options na pwedeng kumain ng oras natin. But the question is, yun ba yung tamang gawin natin? Naalala ko lang po, no, pag yung may milk tea, dati pag yung kasikat, yung hype pa yung milk tea, pagka pupunta ako sa milk tea shop na sobrang daming flavor, parang ang hirap mamili. Minsan, mag-e-end up ka na o-orderin yung hindi mo gustong lasa. So, masasayang lang yung milk tea. Siyempre, hindi mo siya iinumin, di ba? Or pipilitin mo siyang inumin, so may struggle pa. So, yun. Saka, gas-gas man, pero para saan ka ba gumigising? Di ba? Ngayon po, para saan po kayo gumigising? Wow. Ay. Wow. Ayan. Pero, gumigising ba tayo? Ang tanong po lagi, eto bang paggising ko, gumigising ako para gawin kung ano yung supposed to be na gawin ko? Yan. So, next. The greatest mistake in life is being blank but not effective. True. The greatest mistake in life is being busy but not effective. Sabi nga nila, being busy is a human pastime. Naniniwala po kayo? Yan. Yes. So, pero hindi dahil busy ka, worth doing na yung ginagawa mo. Di ba po? So, akala natin minsan yung pagiging busy ay nagbibigay ng significance sa atin na, busy ako, productive ako today. Pero at the end of the day, wala ka namang nakuhang result. Di ba? Parang galaw ka ng galaw, pero wala ka naman palang natatapos. Yan, yun yung parang ganon. Di ba po? Minsan din, ang pagiging busy, ginagawa natin siyang escape pag meron tayong mga iniiwasan. Yan. Kaya ibig sabihin, ang pagiging busy, hindi laging ang pagiging busy ay nagiging effective po tayo or nagiging efficient. So we can and we must learn to live effectively without being busy. Kasi kahit hindi tayo maging busy, kaya nating mabuhay effectively. And finally, the greatest failure in life is being successful in the blank assignment. Hindi po, tama po yan. The greatest failure in life is being... Hindi, joke. Ayan, so tama po. The greatest failure in life is being successful in the wrong assignment. So yung success alone, hindi siya enough. Lalo na kung nasa maling bagay ka pala. Tama po, kung naging successful ka in the wrong thing. Diba? So parang wala rin siyang bilang. Diba po, katulad ng faithfulness, kahit punong-puno ka ng pananampalataya, kung mali yung pinaglalagyan mo ng pananampalataya mo, so baliwala. So what are we wasting kapag ganun po tayo? Ano yung sinasayang natin? Time, di ba po? Sinasayang natin effort, di ba po? Yan. Minsan emotion, yan. Nagsasayang din tayo minsan ng emotion sa mga maling bagay na pinagtutuunan natin ng panahon at pansin. Ayan, succeeding in the wrong assignment is a failure. For example, may exam ka, math exam. May tamang formula doon, pero gumamit ka ng ibang formula. Sa tingin niyo po ba, makakapasa kayo? Hindi po, di ba?
Yan, kasi po, ito, God is not impressed with our sincerity, faithfulness, commitment, or success unless we are pursuing the right assignment, which is His assignment. Anything else, pag hindi galing sa Lord, is a failure. Ayan, thank you po, Lord. Kasi kanina lang pong morning, yun po, meron pong isang good news na shinare po sa akin ng isa sa ating mga kapatid na talagang natanggap niya yung blessing, yung granted na blessing sa kanya kasi naniniwala ako na pinupursue niya yung tamang assignment na binibigay sa kanya ng Lord. Inuuna niya po ang Lord. So one of the fundamental keys to success is learning to establish your priorities. Sabihin nga po natin, establishing priorities. Ayan. So, establishing priorities, this is the secret to success. Kasi nga, unestablished priorities, kapag hindi maayos yung priorities mo sa buhay, malamang yung mga priorities na yun ay magiging distraction, magiging unnecessary distraction. Kumbaga, guguluhin ka niya, ililigaw ka niya dun sa tama mong dapat pinagtutuunan or sa tamang priorities towards success. Ayan. So, ito po, a blank is the principal thing upon which we place our primary focus. It is that thing we consider to be one of the highest value and worth first among all others. What is this? The principal thing upon which we place our primary focus. Ano po? Purpose? Sige pa po. Ano ba this is yung kumbaga pinagtutuunan natin dapat ng focus, ng pansin. Sige po. Yeah. Ano po yung ulit? Priority. Ayan. So, totoo po, di ba, na ang priority is the principal thing upon which we place our primary focus. Kasi establishing priorities means ranking everything in order of importance, determining which is most important. So, sino po dito yung tulad ko na mahilig maggawa ng things to do? Things to do, hi, yes. Sino rin po dito yung katulad ko na hindi nasusunod yun? Hindi. Yun po, pero ako po talaga, ako yung tipo ng kapag wala akong ganun, magulo, parang magulo. Kailangan, lalo siguro sign of aging. Siguro po ganun. Kasi talagang ngayon, kailangan nililist ko eh. Tinag-aaralan kong maigi ko ano yung dapat kong unahin, saka hindi. May times na nasusunod ko, thank you po Lord, may times na may mga biglaang distractions na mawawala na ako dun sa plan for the day. Ayan. So, itong mga bagay na to, yung mga most important things na dapat pinaprioritize natin, ito yung worth it na investan natin ng time, ng attention, and ng energy. So, ibig sabihin, yung success, ayan, so ang ibig sabihin, yung success natin, nakadepende kung paano ba natin effectively and efficiently ginagamit ang ating oras. So, dito papasok yung kahalagahan ng first things first. Ayan. So, the critical key to effective time management is learning to establish priorities. Tama po ba? Again, di ba, ang pagiging busy doesn't mean that you are being effective. So, ang mga taong successful, nagiging effective sila kasi alam nila kung paano i-set correctly ang kanilang priorities sa buhay and even sa araw-araw. Priorities help us avoid distractions, focus on the most important things, and get the most value out of our time every day. Excuse po, yeah. Totoo po, di ba? Kasi kapag talagang fixed yung priority mo sa isip mo, sa buhay mo, hindi ka madidistract ng iba eh. Pwede mong isipin, pwede mong i-consider na, pwede naman tumamaya, ito muna ako. Tapusin ko lang to. Kasi di ba, ang sarap po nung feeling na natapos mo muna yung priority mo, na-accomplish mo siya, na, di ba po? Tapos, saka ka ngayon gagawa ng mga extra-extra. Di ba po? Kasi, actually, nakaka-save ng more time. Nakaka-save ng more time kapag nakafocus muna tayo kay priorities. And then, ang sarap po nung feeling na ang dami mo ng extra time to do extra activities. Tama po? So, yan. The success in life is the effective use of
time. So the person you are today is a result of how you have used your time in the past. Naniniwala po kayo dyan? Kung ano po tayo ngayon, resulta yun nung kung paano ba natin ginamit yung oras natin sa past or sa nakaraan. Parang ako po, hindi po talaga ganito katawan ko dati. Pero mukhang ang dami kong naging time yata dati na kumain. Hanggang ngayon naman yata. Ayan. Di ba? Tas walang exercise. Di ba? Walang active. Hindi ako nagiging active. So, alam na po. Ayan. And thank you sa RSG. Nabawasan ako kahit konti. Hopefully. Ayan. So, time determines the level of your success. Diba? The way we invest our time determines the level of our success. Kaya kailangan natin pahalagaan ng oras dahil ang oras is the time is the true measure of life. Diba? Kasi since bound tayo ng constraints of time being human being, tama po dito sa mundo, bound tayo ng time eh. Kaya talagang for time is the true measure of life. And next, naalala niyo po to, na-discuss na po natin to before. Ayan. So, time is also the currency of life. Bakit po kaya nasabing currency of life ang time? Bakit po kaya? Ginagasta? Di ba po? Kasi parang pera. Ginagasta mo siya para bumili ka ng something. So, ang time, ginagasta natin to purchase life. Tama po? Yan. So, next, time determines the quality of our life and death. Yun nga, di ba? Kung ano yung quality ng buhay na meron tayo ngayon at kung paano tayo mamamatay, depende yun sa kung paano natin ginamit ang ating buhay. Totoo po, naniniwala ako na ang kamatayan, may schedule ang Lord. Di ba po? Pero nakadepende kung paano ka mamamatay. Kung kunwari, pabaya ka sa katawan mo, kain ka ng matataas sa kolesterol, diba? Imbis na yung death mo pagdating ng tamang panahon ng Lord, peaceful, wala kang kahirap-hirap, since napabayaan mo yung sarili mo, nag-spend ka ng time sa maling bagay, pinahirapan mo lang yung sarili mo, diba? So, yes, technically, and to make it short, tayo lang din naman ang nagpapahirap ng ating mga buhay. So, we become what we spend our time on. Kaya naman, time is a precious commodity that must be carefully and wisely invested. Do you agree? Yan, dapat carefully and wisely invested ang ating time. At dahil ang time ay currency at commodity, it should come as no surprise to discover that everything and everyone is after our time. Sa panahon ngayon, ang daming gustong kumain ng oras natin. Sa Netflix, ang daming mga bagong palabas, ang daming mga bagong series. Yan, thank you Lord, binago na ako ng Lord sa panonood ng Korean. Inaabot po talaga ako 6 o'clock kasi gusto ko matapos ko sana. 6 o'clock na umaga, maliwanag na pala. Ayan. Di ba? Nagkaroon pa ngayon ng Prime. Di ba po yung Prime na app? Meron ding Disney, may YouTube, Instagram, TikTok, at games, yan. Lahat yan, kinakain yung oras natin. And nagiging productive ba tayo? If we allow these things na kainin yung oras natin? Hindi, di ba? Nagsasayang lang po tayo ng oras. Although marami pa rin naman tayong mga bagay na ginagawa na worthwhile. But the question, at saka na deserving naman ng ating attention. Pero marami din naman ang hindi. So paano ba natin madidistinguish yung importante sa hindi importante? Paano po ba natin madidistinguish? Ayan. So, di ba delikado kasi kapag hindi natin alam kung ano ba yung importante sa hindi importante. Pwedeng na, kasi pag hindi natin alam to, hindi magiging malinaw sa atin kung ano ba dapat yung priorities natin. And pwede talaga tayong maligaw. That's why establishing priorities is the secret to success. So, without clear priorities, we run the danger of wasting precious time, listening to the wrong voices, or allowing ourselves to be drawn in the wrong direction. Ayan, so knowing your priorities will help you evaluate the voices pulling at you and identify those that are most important. So, kung meron tayong isang priority dito, madali for us to distinguish kung ano ba yung
essential, kung ano yung importante para dito, yung makakatulong, at ano yung magiging distraction lang. Tama po? Ngayon po nakikita niyo yung kahalagahan talaga na meron tayong priority. Ayan, so this is the best way to lessen confusion. Kapag meron tayong fixed, meron tayong established priority, hindi tayo madaling malito. Hindi tayo madaling ma-distract ng ibang bagay. Ayan. So ngayon, malinaw po yung picture na the key to success is effective use of time. And the key to effective use of time is, ano po? Correct priority. Ayan, so di ba ang sarap-sarap pong gumising sa umaga na alam mo yung gagawin mo. Di ba? Parang nakadetalye na, ito step 1, step 2, step 3. Parang pag naglalakad po tayo ng mga papers. Di ba po? Ang sarap eh. Ang dali lang pag may step 1. Step 2. Mabilis po yung proseso. Kaya po ngayon, in fairness to our government, mabilis na lahat ng mga proseso. 1-day processing na po sila. Di ba po? Nakakatuwa. Kaya, yun po yung importansya na talagang determinado ka, fixed, establish yung priorities mo. You know kung ano-ano yung mga step-by-step na gagawin mo. Ayan. So, di ba, pag busy tayo, may times na nagiging busy ba kayo at the end of the day, naisip nyo hindi pala naging effective or hindi pala naging productive? Ayan. So, ang Lord po, kasi hindi talaga siya nai-impress sa pagiging busy natin. Mas tinitignan ng Lord yung pagiging effective natin. Tama po? Kumbaga, busy-busy ka nga dyan, hindi naman pala yan yung pinagagawa ng Lord. Diba? So, hindi natin siya napapasaya. Kaya importante talaga na alam natin yung priorities natin. So, maraming priority na maganda pero hindi naman pala tama. Pwedeng tama siya for others, pero para sa atin pala mali. Ayan. So, mahalaga na nasa tamang priorities tayo because the only way to live effectively is to use your time on the correct priorities for your life. Ayan. So ano-ano po ba ang significant reasons why establishing priorities should be a priority for us? Ano po yung sa tingin nyo? Bukod dun sa kanina pong mga napag-aralan natin, ano pa ba yung ibang significant reasons bakit mahalaga po ang established priority sa ating buhay? Yes, the purpose. Ayan. So like what I've said earlier, para po itong recap. Una, correct priority preserves life. Tama po? Preserves life. Ayan, priority will protect your life because doing the right thing at the right time in the right way keeps us from doing the wrong thing at the wrong way at the wrong time. Ayan, di ba kasi priority enables us to spend our days putting first things first. Ayan. Sino po katulad ko ay favorite talaga yung first things first? Ay, wala. Wala. Meron yan, lahat po tayo yan. Yan. So next, correct priority is the principle of progress. Ayan. So true progress is measured not by how much we get done, by whether or not we are moving in the right direction. So pwedeng marami tayong na-accomplish na magagandang bagay. Tama po? Madali yan. Lalo gifted naman tayo ng Panginoon. Bless niya tayo ng talent, skills, and gifts. Di ba po? So, marami tayong kakayanan na pwede tayong makagawa or maka-accomplish ng maraming magagandang bagay. Pero, kung nasa mali naman yung focus natin, we will not make any progress toward our true goal. So, importante na makapunta tayo sa tamang direction dahil doon natin makikita eh. Kapag nasa tamang direction tayo, doon natin makikita yung priority ng Panginoon para sa buhay natin. So ano po ba ang importante sa inyo? Yung priority nyo for yourself or yung priority ng Panginoon para sa buhay nyo? Yes. Pero, masarap din naman na agree kayo ng Panginoon. Tama po. Na-aligned kayo ng Panginoon. Na kung ano yung gusto mong priority sa sarili mo, yun din ang gusto ng Lord na priority para sa'yo. Tama po? Kasi kapag aligned tayo sa priority ng Lord para sa ating buhay, talaga namang makakasigurado tayo na nasa tamang direksyon tayo.
Amen? Ayan. So sa tingin niyo po, ano po ba ang priority ng Panginoon? Ano po ang priority ng Lord? Yung gusto niyang ituro po sa atin ngayon, sa bago pong, ano po yun ate? Maging matuwid. Kasama po yun. Ayan. So ang priority ng Lord ay kingdom first. Tama po? Kasi parang how many months, taon na po ba yung nating pinag-aaralan ng kingdom? So talagang ang pino-point out ng Lord sa atin ay yung kahalagahan ng kingdom na yun yung maging first sa ating buhay. So correct priority also protects time. Correct priority also protects energy. So mahalaga ang ating energy para maging effective. Tama po. Kung nauubos yung panahon natin sa maling bagay, nauubos yung energy natin, paano pa tayo magkakaroon ng energy to do the right thing? Tama po. So importante talaga na alam natin. And correct priorities gives us the energy to put things first, to seek first the kingdom of God and His righteousness. Ayan. And the fifth reason for focusing on priorities is correct priority protects talents and gifts. Kapag alam natin na nasa tamang priorities tayo, may iwasan natin na ma-spend yung ating talents and gifts sa mali, na masayang lang. Ayan. So correct priorities mean God's priority, and God's priority is kingdom first. Ayan. Ano po ang God's priority? Ayan, so yan, kailangan, ito po alam natin. Sino ang pinaka-importanting tao sa mundo? Holy Spirit. O ngayon naman po, ano yung God's priority? Ano yung priority ng God for humankind? Ayun po, iniba ko lang po eh. Ayan, kingdom first. So with God's priority in place, as our priority, kung ang priority ng Panginoon ay ang priority natin, we can definitely pursue life with confidence and with no fear or later regret. Di ba minsan, parang nasa huli yung pagsisisi. Tama po? Dapat ganito ginawa ko eh. Pero hindi mangyayari yon kapag nilalagay natin ang sarili natin sa correct priorities. That's why correct priority also protects our decisions. So kapag alam natin yung tamang priority natin, madali for us to decide on whether, ito tama to for me, ito mali ito. Tama po yun, malinaw. Pag malinaw ang priority sa'yo, may malinaw kang vision, may malinaw kang view. Ayan, so setting your heart on God's priority will enable you to choose the right course and maximize your life's effectiveness. Since limited ang ating time dito sa mundo, syempre, ang gusto ng Lord, wag masayang yung oras natin dito sa mundo. Pero napakabuti ng Lord na lagi niya tayong binibigyan ng chances. And let us not waste our time, let us not wait for the moment na wala na pala tayong oras para maitama pa ang lahat. Kaya ang Lord porsigido, kaya dapat tayo, mas porsigido tayo na sundin ang Panginoon. Tama po? Along with decision-making, correct priority protects discipline. Establishing correct priorities injects automatic discipline in your life. Kasi pag alam mo yung priority mo, alam mo kung paano mo didisiplinahin yung sarili mo. Katulad sa RSG. Siyempre, since sumali ako sa RSG, dapat ang main priority ko in terms of RSG, makapag-lose ng weight. Tama po. So saan ko dapat ini-spend yung oras ko? Sa pag-exercise? Sa pagkain? Oh, no. Di ba? Sa pag-diet? Sa pag-iipon ng pera kasi medyo magastos po mag-diet. Yung mga salad, yan. Hindi, di ba? And tama po yun na ang priority, pinoprotektahan niya yung discipline. Kasi kapag priority ko ang pumayat, pag kahit handaan ako, bigyan ako ng mga GC na Anli, Samyup, Buffet 101, ay no thanks, ha? Di ba? Di ba? Kaya lang po, ayan. Wag na. So establishing correct priorities injects automatic discipline in your life dahil tutulungan ka nito na magkaroon ng sharp
and narrow. Pinapa-in yung vision mo para mas madali kang, parang sa ano po yun, yung anong hayop yun, may ganun. Kabayo. Di ba? Kaya may ganun, para wala kang distraction. Kung with correct priorities, yes, nasa-sharpen yung ating focus. Kapag yung discipline na meron ka, connected sa priorities mo, it can protect you from wasting your time, energy, efforts, talents, gifts, and especially your life. So that brings us to the final point for the importance of priority, which is correct priority simplifies life. Tama po? Pinapasimple niya ang buhay. Kaya nga, di ba sabi po kanina, minsan tayo lang po naman ang nagpapahirap ng buhay natin. Di ba? Without fixing or without establishing our priority, tayo lang po nagpapahirap. Minsan, we tend to complain. Minsan, naninisi pa tayo ng iba. Pero ang totoo, tayo lang talaga yung at fault. Diba? Kaya importante po itong tinuturo ng Lord sa atin. Kung gusto nating maging simple ang buhay, hanapin natin ang tamang priorities and live accordingly. Ayan, so si Jesus, as a young country preacher during his time here on earth, kahit simple lang, di ba, napakasimple ng buhay ni Jesus nung nandito po siya sa mundo. Simple lang po, di ba? Carpenter, di ba po? So, pero masasabi ba natin na namuhay siya, yung naging time niya dito sa mundo ay naging effective? Wala siyang nasayang ni isang minuto, ni isang sekundo. Di ba po? So parang siya lang yata, siya lang yung nakagawa nun, na talagang 100% naging effective talaga ang kanyang pamumuhay dito sa mundo. Ayan. So ngayon, Jesus, tignan natin kung paano ginawa ng Panginoon maging amazingly effective ang kanyang buhay dito sa mundo. So ano kaya ang secret to His amazingly effective life? Ayan. So ang secret ni Jesus, ni-reduce niya, Jesus reduced all of life into two simple pursuits. Ang una, basahin po nga natin. And the second one is? Ayan. So, yung pagstay dito ng Panginoon sa mundo, dyan lang naman siya nag-focus eh. Dyan lang yung priority niya. Dyan lang siya nakatutok. Hindi siya nagpa-distract sa iba. Which is kingdom and His righteousness. Ayan. So, hindi naman po lingid sa ating kaalaman na during the entire duration ng kanyang ministry, earthly ministry, nag-focus talaga siya dito sa two things na ito. Two subjects na ito. Diba? Lahat ng kanyang principles, precepts, laws, and instructions, nirelate niya talaga dito, kinonekta niya talaga dito. Lahat ng actions niya. Wala po siyang wala siyang sinabi na hindi connected dito sa kingdom and righteousness. So time after time, Jesus said, the kingdom of heaven is like, the kingdom of heaven is like, the kingdom of heaven is like. So ibig sabihin po niyan, talagang without a doubt, the kingdom was His priority. And He instructed that it must be ours too. Kaya po natin ito pinag-aaralan. Kasi gusto ng Panginoon na kung ano yung priority niya, which is the kingdom, yun din yung ating maging priority. So, ready po ba kayo na gawing priority ang kingdom sa ating buhay? Amen. Diba? Masarap sumunod sa Panginoon kasi nire-rewardan niya po tayo. Not just material things, di ba? Yung kapayapaan lang, wala pong papantay dyan. Di ba? Pag meron kang kapayapaan, joy, love, ano pa po yung ibang fruit of the Spirit? Masarap po, may self-control. Yan. Pastor, naalala ko yung self-control. Muntik ko na rin po gamitin eh. Yung ano niya, yung... Hindi. Natawa na lang ako nung... Hindi. Yan na, nawala na yung inis ko. Ayan. So, ngunit, at datapwat, we tend to prioritize our lives around things. Sa pagkain, drinks, di ba? Sino po mahilig pa mag-drinks dyan? Si ate, nag-stop ka na mag-gongcha. Last day na po ngayon ng RSG, mag-gongcha ka na po ulit. Hindi na. Ayan, sa pananamit, di ba? Parang nagko-collect tayo ng damit. Yan. Sa pera, nag-iipon talaga tayo ng pera. Sa sasakyan, di ba? And sa bahay. So, sino po dito na kapag yung isa o dalawa, lalo na kapag lahat yan
wala tayo nai-stress at namomroblema. Lahat po tayo, di ba? Minsan nagpapanik pa nga tayo eh. Pag wala tayong makain or pag nakita natin account natin, below maintaining na. Di ba? Parang nag-aalala na agad tayo, nagpapanik. So dati, naniniwala ako tayo pong lahat nakafocus tayo, yung prayer natin nakafocus dun sa mga personal needs natin eh. Tama po? Pero ngayon, tinuruan na tayo ng Lord na, ano po? In terms of prayer, ano po yung tinuro ng Lord sa atin? Kasi dati tayo nakafocus talaga tayo sa sarili nating mga request sa Panginoon. Ngayon, tinuturuan tayo ng Lord na mag-pray sa iba. Kasi automatically, bibigay naman ng Lord sa atin kung ano yung desire ng ating puso. Tama po? Ayan. So sabi dito, matatapos na po ako sa Matthew 6 verse 33. Sabay-sabay po nating basahin. Will be given to you as well. Ayan. So sabi ni Jesus dito, huwag tayong mag-alala about all these things. Ayan. Yang mga yan, huwag nating ipag-alala. Di ba? Minsan, gusto natin ng sasakyan kahit di ka mag-effort, basta ikaw sumusunod sa Lord, sinusunod mo lahat ng gusto niya, bibigyan ka ng sasakyan. Di ba po? Bahay, wala yan sa Lord, madali yan sa Lord. Madaling ibigay ng Lord yan. Yan. Kaya ngayon, huwag tayong mag-alala. Katulad ng sabi nga ni Jesus, dahil alam niya. Kaya niya nasasabi to kasi alam niya na alam ng Ama, alam ni God, kung ano yung mga pangangailangan natin. So in other words, if we take care of God's priority, which is His kingdom, He will take care of ours. Amen? Ayan. So, ito po, yung kingdom of heaven was the singular focus of Jesus' life and message. And because it was His Father's priority, it was His priority. So, nung dinala siya dito ni God sa earth, alam niya agad kung ano ba dapat yung priority niya, which is yung priority ng kanyang Ama. So, gusto niya na ganun din tayo. It must be our priority as well. So, importante talaga ang first things first. So just to recap, ito po, matatapos na po ako, itong ating pinag-aralan, yan, it is very important for us to take note and to keep in mind that each one of us have a built-in drive to rule and dominate, to exercise control over our circumstances and environment. Ayan. So, ito pong mga principles na ipapakita ko, it will help us na mapadali for us to establish our priority. Ayan. Totoo, di ba? We are created to rule and take dominion. So second, God's highest priority is restoring the kingdom of heaven on earth. Yan ang pinapagawa sa atin ng Lord. And third, when we understand kingdom first, pag naiintindihan natin ang kingdom first, which is God's priority, we will understand how to live effectively on earth. Wala tayong masasayang na oras. And the greatest failure in life is being successful in the wrong assignment. Kaya importante na alam natin, we communicate lagi tayong nakikipag-communicate sa Panginoon para nadadirect niya po tayo. Asa tayo sa Lord sa direction. Tama po. So next, success in life is the effective use of time. The key to effective use of time is correct priorities. And then aligning ourselves with God's priority ensures that we will always travel in the right direction in life. Correct priorities means God's priorities, and God's priority is kingdom first. Ayan. So, thank you po, Lord. May